Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. So sa video ito, i-share ko lang or kikwento ko lang yung aking naging maliit na problema regarding sa aking medical exam. Kung tawagin ito is PEME or Pre-Employment Medical Examination. Alam nyo ba na kapag hindi ako nakapasa sa medical, ay pwedeng hindi na ako ulit makabalik ng barko. Ito ay isang number one requirements ng mga principal, ng mga agency, ng mga kumpanya bago kami makasakay, kami mga seaman, bago kami makasampa ulit ng barko para makapagtrabaho doon. So napaka-importante talaga na makapasa kami sa aming medical exam. So kung interesado ka sa topic natin for today ay pagpatuloy mo lang ang panonood ng video ito. Health is wealth, ika nga nila. Actually, yan talaga ang puhunan ng mga marino, ang aming kalusugan. Once na may bagsak kami sa medical, maaring hindi na kami makabalik sa barko at pwedeng yun na yung maging mitya ng pagtatapos ng aming seaman career. Actually, matagal-tagal na rin ako nagbabarko, isang dekada na. Mahigit 10 taon na akong sumasampa ng barko at mahigit 10 beses na din ako nakapag medical exam. So far, ay hindi naman ako nagkakaproblema. Lagi lang akong clear, lagi lang akong fit to work. Isang araw lang, tapos kinabukasan, malalaman ko na yung result, wala naman akong binabalikan. Usually, ang binabalikan ko lang is yung sa dental. If ever hindi ako nakapag-cleaning ng ipin or hindi ako nakapagpapasta. Yun lang lagi ang aking sabit. Pero the rest ng aking medical exam ay pasado. Pero ngayon, this time ay medyo sumablay ako at 3 ang aking naging sablay. Unang-una, mataas ang aking kolesterol. Pangalawa is sablay yung aking ECG. Yung ECG ito yung tinatawag na electrocardiography. May nilalagay na aparato, mga wires kinakabit sa dibdib. Tapos minomonitor nito, nire-record nito yung electrical activity daw ng ating puso. So sablay din ako doon. At yung panghuli is sa ultrasound sa aking liver, fatty liver, at the same time yung gallbladder ko is merong polyps. So kinabahan ako nung nalaman ko yung result nun. Kinabahan ako unang-una dahil sa aking kalusugan. Pwede pa lang, baka may sakit na pala ako na hindi ko alam. Tapos baka malala na yung sakit ko, kailangan na akong operahan. At syempre, pangalawa, pag nagkasakit ako, hindi ako makakasampa ng barko, wala akong income, wala akong trabaho, wala akong sasahudin. So, kaya ako kinabahan. Siyempre, hindi rin tayo sanay kasi sabi ko nga sa inyo, halos 10 beses mahigit na ako nagpa-medical sa iba't ibang clinic. Siguro 5 clinic, iba-iba kasi laging palipat-lipat ng clinic yung pinagme-medicalan ko sa agency namin. So hindi ako sanay, hindi ko expected na may makikitang bad result or magkakaroon ako ng sablay or sabit sa medical exam. Actually, dati pa naman, mahigpit na talaga yung mga medical clinic na yan. Unang-una, magpapalaboratory ka, kukuhanan ka ng dugo. Pagkakuha ng dugo sa'yo, i-test nila yung level of cholesterol mo, yung level of sugar, kung mataas ba yung uric acid mo, pasado ka, wala ka bang mga sakit na hepatitis A, B, C, mga ganun. Kasama yan lahat eh. Tapos HIV positive ka ba or negative. Tapos iihi ka, doon yata kinuha yung para sa drug test. Tapos yung stool, yung dumi ng tao, yung dumi mo, i-check din nila yon kung may mga bakterya o may mga bulate ka sa katawan. Tapos sa mata, magpapa-eye check up ka doon. Titignan nila kung malabo na yung mata mo. Pag malabo na, kailangan magsalamin ka na. Tapos kung colorblind ka, mayroong tinatawag na Ishihara test. Titignan din kung kaya mo bang mabasa yung mga different numbers. Na may mga pattern yun eh. Tapos sa tenga, hearing test, meron silang paparinig sa'yo na iba't ibang klaseng tunog. Mahihinang tunog lang yun. Iba't ibang level of frequency ng tunog. At kailangan, kaliwat kanang tenga mo is marinig yun. Tapos yung sa x-ray, x-rayin ka, yung lungs natin, kailangan clear yan. Kailangan wala kang spot, wala kang TB, wala kang pneumonia. Tapos meron pang spiro test, yung bubuga ka sa device, mag-i-inhale ka, tapos mag-exhale ka, bubuga ka, kailangan umabot yung pagbuga mo. Sinusukat yata nun yung pagbuka ng lungs mo eh. Spirometry yata tawag doon. Tapos yun, ultrasound, checkin yung mga laman loob mo, yun, nakita sa akin, pati liver nga. Tapos yung gallbladder ko, merong maliit na polyps. Pwede rin kasi makakita sila sa kidney mo. For example, may bato ka sa kidney or sa gallbladder mo, meron kang gallbladder stone. Yung sa akin naman, hindi stone. Polyps yung nakita. Pag stone, required na ipa-opera mo yun. Kailangan wala kang stone. Pagka may gallbladder stone ka, hindi ka rin papasa sa medical.
requirements nila, kailangan pag bato na is papa-opera. Yung sa akin, polyps, meron lang akong iinumin na gamot, or kung ayaw kong uminom ng gamot, pwede daw akong mag-exercise, mag-diet, at umiwas sa iba't iba mga klaseng pagkain. Yung mga mamantika, taka yung mga dairy products, yung mga keso, mga gatas. Sa barko, iba't ibang klaseng keso yun nandoon eh. Mga blue cheese, pita cheese, mga favorite ko pa naman yun. Tapos yung mga mayonnaise, bawal din sa akin. Basta yung mga fried, lalo-lalo na sa mga fast food, yung mga french fries, mga burger, bawal na bawal daw yan sa akin. Mga pritong manok, yung mga balat na manok, syempre, paborito natin yan. Balat ng lechon, crispy pata, basta mamantika. Ang daming bawal, parang wala na akong pwedeng kainin eh. Kung tinignan ko yung listahan ng mga bawal. Kasi pag lumaki yung polyps ko, pag lumaki siya ng 0.7 cm, required na operahan ka na. So, yun ang iniiwasan. Kailangan madurog yung polyps ko. Next na medical ko at nakita nila na nag-develop yun, lumaki, problemang malaki yun. Kailangan pagbalik ko doon next year or kung kailan man ako magpapamedical ulit, dapat ma-maintain lang yung size doon o mas maganda, malusaw yun or mas lumiit. Tapos, ano pa ba ang chinecheck sa medical? Yun, yung sa ECG nga. ECG sa puso, minomonitor yung electrical activity ng ating puso. So ako, may nakita na discrepancy, sabi ng doktora. May discrepancy. Kaya nagpaano siya, ni-required niya akong magpunta sa sa isa pang outside clinic para i-check talaga. Parang tawag doon, 2D echo. Tinudi echo yung aking puso. Titignan kung may butas. So far, wala naman nakitang normal naman yung puso ko. At wala naman nakitang problema. Yun nga lang, nagbayad ako doon na 3,800 yata yung binayad ko doon. Yung ibang bumabagsak sa ECG ay pinapa-treadmill sila. Magti-treadmill sila doon sa mismong clinic. Tapos imo-monitor. 30 minutes sila magti-treadmill. Tapos titignan yung heartbeat nila saka kung ano yung response nila sa ECG. So sa akin, hindi ako pina-treadmill. Pina-2D echo ako. Mas mahal yung 2D echo. Sabi ko nga, 3,800. Tapos sa labas pa ng clinic. Tapos, ano pa ba ang kine-check sa medical? Yun, dental. Kailangan kasi wala kang sirang ipin. Kasi sa barko, pag nasa gitna ng dagat is wala namang dentista doon. Bawal sumakit ang ipin ng mga seaman. Dahil pwedeng 2 linggo, 3 linggo pa kayo bago makarating sa sa pinakamalapit na puerto. Saka yun, kailangan yung bulok na ipin, kung hindi mo ipapapasta, pabunot mo na lang. Tapos, meron ding tinatawag na nurse station. Sa nurse station, doon naman check yung iyong blood pressure. Titignan din yung timbang mo kung overweight ka, obese ka na ba. Tapos, pagtapos mo sa nurse station, papasok ka na sa doktor. Yun na yung physical examination. Magubad ka doon, titignan yung buong katawan mo, kung meron ka bang putol na daliri, meron ka bang cyst na tumutubo kung saan parte ng katawan mo, sa tiyan or sa balikat. Titignan yung loob ng tenga mo kung madumi ba or may tubig. Titignan yung mata mo, titignan yung lalamunan mo, titignan lahat, pati yung itlog ng lalaki, titimbangin kung pantay ba or hindi, kung may lus-lus ka ba, titignan. Kung may bulitas yung ari, tinitignan din ng doktor, ubad ka doon, ubad-ubad. Tapos, tutusukin yung puwet mo. Meron silang lube, pampadulas, tapos magagwantes na yung doktor o doktora, tutusukin yung puwet mo, titignan kung may almoranas ka. So, ganun kabigat ang medical ng mga seaman. Tapos, sa ibang mga principal, nire-require din nila yung tinatawag na psychological examination. Mag-i-exam ka doon, 30 minutes hanggang 1 oras ka magsasagot doon. Mga fill in the blanks or complete the sentence. For example, ako ay nalulungkot kapag blank. Tapos ako ay masaya kapag blank. Naiisip ko nang magpakamatay kapag blank. May mga ganong tanong eh. Psychological exam yun. So, kaya kong i-handle ang problema kapag blank. Parang tinitignan nila yung mental capacity mo kung kaya mo bang hindi ka mababaliw pag nandun ka na sa dagat. Kung hindi ka ba suicidal na tao. So, yung depression siguro yung chinecheck doon. Saka yung mental capacity. Kung kaya mong matapos yung iyong kontrata. Tapos noon, may interviewing ka, tatanungin ka tungkol doon sa mga sinagot mo. So, psychological, isa-psycho ka ng mga, mga nurse. So far, yung sa akin naman, after 5 days, na-clear ko na lahat ng sabit ko. Unang-una yun sa cholesterol, binigyan ako ng gamot
ininom ko lang every evening. After 3 days, nagpa-check ulit ako ng laboratory, chinek ulit yung cholesterol ko, is bumaba na. Although yung BP ko is lagi lamang 120/80. Hindi naman ako high blood. Tapos yung aking ECG, yun nga, tinudi echo ako, chinek. Wala naman nakitang problema, normal naman yung puso ko. Tapos yung sa fatty liver, saka dun sa gallbladder, since maliit lang naman yung polyps, yun na, pinayuhan lang ako na mag-diet, mag-exercise at umiwas sa ibang mga pagkain. Binigyan din ako ng gamot, niresetahan ako at depende na sa akin daw kung gusto kong i-take. Kasi hindi naman ganun ka-severe, hindi naman ganun kalaki yung aking polyps. So sa madaling salita, ako ay fit for sea duty na ulit. Fit to work na ako. Pwede na ako ulit sumampa ng barko dahil clear na yung aking medical. So sa awa ng Diyos ay ako ay healthy pa rin. Ako ay fit pa rin para magtrabaho. So bakit ba humigpit yung mga ganyang medical? Actually, ang higpit na ngayon ng mga medical. Tapos yung ibang mga clinic natatanggalan pa ng accreditation. Dati pwede sa ganitong clinic nawawala, hindi nililipat ng agency o nililipat ng principal. Dati doon kami nagpapamedical, na iba, napunta kami sa kabila. Siguro dahil maraming mga seaman na nagki-claim, yung tinatawag na malingering kasi tawag doon eh. For example, nagpa-medical ako ngayon, tapos sumakay ako ng barko. Pagdating sa barko, is biglang may sakit ako. After 1 month, may sakit ako, pumunta ako ng ospital sa ibang bansa. Nagpa-check up ako sa labas. Check up, may sakit to. Na-diagnose. Papauwiin ka ngayon, repatriate ka sa Pilipinas. Ngayon, pag pinauwi ka, under contract ka kasi noon, pwede kang dapat ipagamot ka. Required kang ipagamot ng principal. Required kang ipagamot ng kumpanya. At the same time, required kang bayadan ng basic salary. May sweldo ka na, pinapagamot ka na, wala kang trabaho. Ngayon, ang tanong doon, bakit may sakit ka pala? Pasado ka sa medical. Bago ka makasampa ng barko is nag-undergo ka ng pre-employment medical examination. Ngayon, pag nagkaganon, syempre nag-claim ka, may sakit ka, nakasampa ka, ang tatamaan doon is yung medical clinic na nagpasa sa'yo. Bakit hindi nila nakita na may sakit ka pala? So, pwedeng yung accreditation nila is mawalan na ng tiwala yung principal na wag na tayo dyan magpa-medical, sablay kasi yan. Ang dami nating crew na nakakasampa, may mga sakit pala. Siyempre, gusto ng mga business kasi yan eh. May mga may-ari ng barko na mga fit to work talaga yung kanilang mga seaman na papasambahin. Hindi yung fit to work, tapos after 1 month, magsasakit-sakitan o may sakit pala talaga, uuwi ng Pilipinas, babayaran nila yun ng sweldo, papagamot pa nila. Tapos, ang ending, after 6 months, 1 year, magpa-file pa yun ng kaso. May mga tinatawag na ambulance chaser kasi. Magpa-file sila ng kaso, makakahanap ng attorney, tapos sasampahan ng kaso yung agency, sasampahan ng kaso yung principal, magpa-file ng disability. So, pag nag-file kasi ng permanent disability yung seaman, kakasuhan yung principal, pwedeng magbayadan siya ng milyon, siguro 1 milyon, 2 milyon, hanggang 5 million pesos, makakakuha yung seaman ng gano'n. So, yun siguro yung iniiwasan ng mga principal, ng mga agency, na makatagpo ng mga gano'ng seaman. Siyempre, negosyo yan eh, business yan eh. Kaya, ang hirap na ng medical ngayon dahil sa mga ganong senaryo. Ang dami nagki-claim, ang dami nagpa-file ng permanent disability, ang dami nagmamalingering, nagsasakit-sakitan. Kaya umigpit. Kaya ang dating is apektado lahat ng mga gustong magbarko. Lalo na yung may mga edad na or yung mga tumatanda na dati hindi naman ganoon kahigpit. May mga additional na test, may mga additional na exam sa medical. Tapos yun, tumitindi yung labanan, tumitindi ang mundo natin ngayon. May COVID pa at the same time. Pag nag-positive ka pa sa COVID, kahit pasado ka ng medical, hindi ka rin makakasampa, di ba? So, yun lang, kinento ko lang, shinare ko lang na health is wealth. At the same time, ang hirap ng magsiman. Ang hirap magsiman lalo na pagka may mga sabit ka na sa medical examination. So anyway mga kaleki, sana kahit paano is meron kayong nakuha ang impormasyon. May na-share ako sa inyo magandang impormasyon na makakatulong sa iyo in the future kung gusto nyo man magsiman. So anyway, thank you very much for watching. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Paalam.